Ang una po ma'am, nais ko lang pong linawin na hindi ko po plano na magka-interview tungkol dito ngayon, pero dahil si Congressman Redon ay nagpa-interview, kinontak po ako ng inyong staff para magpa-interview ngayon. Nais ko lang pong kasing sabihin ito kasi ang sabi sa akin ng aking ina, anak, sa lahat ng mga sasabihin mo, huwag mo nang pag-usapan yung MOOE kasi yan yung pinaka-sensitibong issue sa buong Kongreso. Pero dahil binuksan ni Congressman Redon ngayong araw, ang unang sasabihin ko ay pasasalamat sa kanya at kay Deputy Speaker Ronnie Puno na inamin nila na may 2 million na ibinigay talaga sa nakaraang linggo. Yung mga iba, dinenay. Yung iba, sinabi na hindi nila sigurado magkano. Talagang may 2 million na binigay. At I think yung pinag-uusapan na lang, ito ba ay para sa sarili o para sa mga ating distrito? At I totally agree, ito po ay para sa ating mga distrito. At sinabi nga po ni DS Ronnie Puno na may mga Christmas parties, ang ating mga barangay captains, may mga health activities, may iba pang mga holiday events. At ang punto ko lang po, una, bakit hindi namin kailangan bigyan ng resibo ang Kongreso? Kasi ito po ay liquidation by certification. Pangalawa po, bakit yung pagtaas ng budget nito ay hindi tinalakay sa Kongreso? Kasi ito po ay totoo wala yung 18.58 billion figure sa committee report. Lumabas lang po siya sa substitute bill. Kaya kahit na may chance to discuss the budget, after the discussions lang po ng budget, lumabas yung pagtaas ng 7.8 billion pesos additional. At ang panawagan ko lang po ay hindi naman tanggalin ang mga benepisyo ng mga kongresista. Pero maging transparent tayo, lalong-lalo po dahil pag self-dealing, dapat mas mataas pa ang standards para sa transparency. Ano po yung 18 point something, sir, na nabanggit po ninyo? Yung 18 point something na billion? Yun po yung total MOOE budget. And actually, pinadala ko po sa inyong staff yung screenshot mula sa budget. May breakdown nito. Traveling expenses, training expenses, supplies and materials, utilities, communication, professional services, confidential intelligence and extraordinary expenses, general services, repairs, maintenance, travel insurance, and other maintenance expenses. Tapos meron din other maintenance and operating expenses na walang breakdown. Kaya ang maganda sana, ang Kongreso na lang ang magbigay ng mga detalye kung saan napupunta ang bawat isa sa mga line items na ito na naglalaman ng 18.578 billion pesos na MOOE budget. Doon po ba hinugot yun, sir, yung tig to 2 million po na dinistribute sa mga congressman? I think so. At ang punto ko po ay hindi naman tayo nagdi-disagree on the amounts kasi sinabi nila nga may 2M. Tapos sinabi nila ito ay para sa ibang mga expenses. Meron tayong 13th and 14th month tulad ng sinabi po ni Kong Redon. Tapos yung mga cheque na in-upload ko po sa aking Facebook, nilinaw ko po sa caption mula sa simula pa, ito po ay mga cheque na pwede kong kunin sana noong Oktubre dahil ako ay bagong congressman na hindi ko kinuha. Ito po ay mix ng mga sweldo ko, pero karamihan po doon yung mga MOOE office budget ko. At yung point ko, sa daming ibang mga klaseng cheque, by the way, hindi po siya isang cheque na 2M. May iba-iba kasing mga supposed uses para sa mga MOOE na ibinibigay. Ibigay na lang natin sa publiko yung breakdown ng lahat ng mga checking ito. Kumbaga hindi isang bagsakan na 2 million. Hindi po, isang bagsakan na bigay. Pero ang sinabi sa akin ng isa kong kasamahan, parang 4 na cheque siya na tig 500,000. Kaya pero mas mabuti ang Kongreso na magsabi, sa bahagi nito, ito ay para sa travel, ito ay para sa representation, ito ay para sa other expenses. Buwan-buwan po meron pong kaming ganyan. By the way, maganda din na nabuksan ito kasi hindi lang po yung 2M sa Pasko yung dapat pag-usapan. Dapat yung buong 18.58 billion pero pesos kung na ito. maputol lang kita